nilabas natin kagabi itong mga Andromeda. Ihintayin ko namang 1-2 araw. Pag hindi ito nag-due, babalik ko sila dun sa lalagyanan nila. Kasi baka mahirapan. Ito si Andromeda, nakaban ako dito, baka ilagay ko ulit sa lagyanan. Gusto ko rin kasi siya mag-roset talaga na malaki. Restricted kasi yung growth nila dun. Alam ko na, ilalagay ko na lang sa malaking lalagyanan. Kasi matuyo pa yung mga magagandang growth na ito mga to. Kasi nawawalan sila ng dew. Ayun talaga, pinaka-notorious na halaman na naalagaan ko itong Andromeda. Pero kapag ka nabigyan nyo siya ng magandang, yung sakto lang, madali lang siya alagaan. Notorious lang siya dati kasi nga hindi ko pa alam alagaan. Sige, ito papakita ko sa inyo magiging difference na ito. Hindi ko muna i-upload tong video. Experiment na rin natin. Kuha tayo dito ng ang lalagyanan kasi niya ito dati maliit. Tapos ito medyo malaki. Pang depentes to. Yung sakto 3. So dito natin siya lalagay ngayon para medyo makaporma yung leaf niya kahit pataas. Ito yung isa sa mga Eureka moment ngayong 2026. Madali lang pala alagaan ang Andromeda kapag nilagay mo sa mga high humidity talaga na setup. Ito kasing setup na to okay na siya for Nepenthes. Pero kapag Andromeda kasi talagang gusto niya yung mas humid, mas close na lalagyan. Kaya ito mas okay ito. Ilagay ko lang para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. So ayan na, ilagay na natin. Close na lang natin yan. May presyo pa. So ayan, ilagay natin yan. Ayan, nailagay na natin tong isa. Ganito lang naman yung gusto niya. Gusto niya nakalagay siya sa ganitong container. Since mas maliit yung lalagyanan niya dati, ayan, natutupi yung dulo. Pero ngayon mas malaki na. Ayan, siguro mas okay ito. Hindi na lang naisip natin yan. Medyo malaki lang yung kakaining space, pero diba, kasi kagaganda ng halaman sulit na yan. So yan lang natin yung iba, iparehas natin ang setup. So ayan, nailagay na natin yung 3. Hintay lang tayo ng ilang oras, mamaya babalikan natin to at makikita nyo yung diferensya. Ngayon walang dew pa yan masyado, halos wala nga diba? Kaya kaya nawawalan ng dew sila, kulang sa humidity. Pagka yun nyo na 100% yung talaga walang singawan, medyo nakakaba naman kasi baka maging bake maluto yung inyong halaman. Ngayon ito may butas sa gilid, pati sa kabila may bilog yan na butas. So tingnan natin kung effective yan o mas gusto niya dun sa mas maliit na lalagyanan na ganito. Hintayin na lang natin ha, samahan nyo ako mamaya kung ano yung magiging, kung magpe-perk up pa rin naman to, gaganda ba uli siya o matutuluyan. ganyan ka hirap alagaan si Andromeda kapag hindi mataas ang humidity. Pero pag nataas ang humidity, napakadali niyang paramihin. Sa isang dahon yan, maaari kayo makapag more than 10 multiple plants talaga yan kapag isang dahon pa lang. So good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel. So ito yung update sa Drosera Andromeda pagkatapos niyang mawala ng dew nung ating tinanggal yung kanyang cover. So para lang maipakita sa inyo na kailangan talaga ng Drosera Andromeda ng medyo higher humidity kapag sa pag-aalaga. Hindi ko sinasabi na hindi niya kayang mabuhay sa outdoor. Kaya lang yung para ma-maintain yung healthy na Drosera Andromeda na nag-dew, experience natin dito ay kailangan talaga na mataas yung humidity. Kaya i-check natin ngayon kung after ng 2 araw tinanggal natin sa pagkakakulob yun ng Friday ng hapon, tapos pagdating ng gabi binalik natin dun sa cover kasi nga nawalan ng dew. Ayan.
So mapapansin nyo pala, dito na namin nilagay yung entrance no growing area dito na higher humidity. Kasi kung sa gilid, hirap kami labas-pasok, pinirapan namin yung sarili namin. So ang ginawa na lang namin dyan, yan, nilagyan na lang namin dyan ng mga seed na tinanim natin. Wala pang nag-germinate maliban dun sa seeds na tinanim ni Mrs. na hindi naman yung carnivorous plant. So yan, dito ang ginawa natin yung lumang zipper ng ating growing area ay dinikit natin dito. Kaya mapapansin nyo, parang opera yan dyan. Pero it serves its purpose na gawing entrance. Ayan, di ba? Meron na tayong entrance sa ating growing area. Tapos pasok tayo. Ngayon ko lang mapapasok to kasi si Mrs. ang lagay sa loob, ako sa labas ng tape. Tape lang ang ginamit namin dyan, tsaka yung PC. Ayan, yung ganito. PC ba tawag yan? Ayan, nylon. Ayan. So eto si Drosera andromeda. Ayan. So nilagay natin siya nung nakaraan dito. Tingnan natin kung nag-dew na. Pansin ko mayroon ng dew kahit pa paano. Tingnan natin ha. Ayan. Yan po. Hindi ko nabubuksan ng gusto. Kasi tinip ko sa taas. Ayan. Tinip ko. So biruin nyo. Sa simpleng pagmamanage ng Drosera andromeda. Kita niya yung gaano ka-healthy siya ngayon. After 2 days, nag-dew na uli siya. At tingnan natin yung iba. Yung may dew. Ayan po, may dew na rin. Ayan. At pati itong huli. Tatlo na lang kasi itong Drosera andromeda natin na malalaki. So medyo na sila lahat. It only takes few hours para mawalan sila ng dew kapag naka-low humidity. At aabutin ng ilang araw bago uli magka-dew, no? Tinry ko to na silipin after a day, after ng overnight. May dew na pero halos parang nakakalungkot tignan kasi nga hindi ganoon ka-healthy tignan tulad ngayon na sandamakmak na yung dew niya. So kapag hindi siya naka-high humidity, ganyan yung nangyayari. Buhay pa rin naman. Ayan, so nakikita nyo na yan. Kaya lang wala kayo makikita na maraming dew tulad na lang halimbawa. Ayan. Diba? So kailangan talaga ng Drosera andromeda ng higher humidity na setup.